Ano raw po ang dahilan kung bakit po kakasuhan si Marcoleta? O sabi po ni yes you, ni Meow Meow, wala namang kinalaman si Marcoleta sa flood control. Siya pa ang kinasuhan. Kaya bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, pati gobyerno puro adik. Yan po ang sinabi ni ex-congressman Kiko Barsaga. Okay. Ano po ang dahilan nila kung bakit po kakasuhan tong si Remulla? Sabi po ni Boying, ayon po rito, sasampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan sina Rodante Marcoleta at Mike Defensor ngayong linggo ayon kay Ombudsman Boying Remulla. So bakit po? Tanong natin dito, bakit daw kakasuhan si Marcoleta? Alam nyo, mas madali palang tanungin yung mga AI ng Tagalog, utusan. Kaysa English na barok. Okay, ito po yung mga detalye, no? Ang ikakaso po kay Marcoleta ng Ombudsman ay plunder at bribery ng Office of the Ombudsman. Si Senador Rodante Marcoleta dahil umano sa hindi dineklarang pagtanggap ng 75 million halaga ng campaign donations noong Enero 2025 nung siya ay kongresista pa. Tignan niyo po Malinaw po dito sa sinasabi na ito po ay may kaugnayan sa 75 million campaign donation. Campaign donation. Ano po ibig sabihin yan? Malinaw po. May nagbigay sa kanyang mga kaibigan na campaign donation. Campaign donation. So sino po ang susi dito? Tanungin po natin. Ano po, alam po natin, ito po unang lumabas para po si Marcoleta ay kakasuhan nila, balak nilang inireklamo po nila sa COMELEC kasi balak nilang disqualify, di ba? Okay. Ayon po sa COMELEC. So, ibig sabihin campaign donation. Hindi po siya naglustay, hindi po siya pinagbibintangan na naglustay ng pera ng taong bayan. Hindi po yan flood control na pera natin, galing sa tax natin, galing po sa budget ng Pilipinas, tapos ninakaw po. Hindi po ganun. Alam po ng mga kaibigan ni Marcoleta na siya po ay tatakbo bilang senador. Kaya sila po ay nagbigay ng campaign contribution. Ang tanong, si Marcoleta po bang kauna-unang nakatanggap ng campaign contribution? Hindi po. Lahat po ng tumakbo. Lahat ng tumakbo, tumanggap ng campaign contribution. Wala na isa. Maski si Tatay Digong, nung tumakbo siya, nung una wala siyang donasyon kasi mababa rating. Pero habang umakyat po si Tatay Digong, nagkaroon na rin po siya ng donasyon. Kinuwento ni Tatay Digong yan, di ba? Sabi niya, kawawa naman siya. Wala siyang commercial sa TV. Uso pa po nun mag-commercial sa TV. May power pa po nun yung 2016. Malakas pa po ang mainstream media noon. Para naman daw kahit papano magkaroon siya ng commercial, sabi ni Tatay Digong, nung pumasok na po yung nagbibigay sa kanya ng donasyon, nagbigay siya ng pera sa ABS-CBN para siya po ay magkaroon ng TV ads. Pero hindi po pinalabas. Kinuha pera, hindi pinalabas yung ng ABS-CBN. Ganyang kabalatuba yan. Kaya po,
Magtataka ba kayo bakit galit si Tatay Digo? Wala nga halos kampanya sa ads, TV ads. Okay. So ngayon po, normal po, ibig sabihin, lahat ng kandidato tumatanggap ng campaign funds. Okay? Wala pong problema. Ngayon, kung meron po nalabag, kasi ang binibintang po sa kanya, kay Marcoleta, ay hindi niya dineklara yung campaign contribution. Pinaliwanag po sa amin ni Senator Marcoleta yan eh. Binigay sa kanya yung pera ng kanyang mga kaibigan bilang kampanya sa pagtakbo niya sa Senado. Wala pa pong campaign period. So hindi mo po idedeklara yung campaign period. Hindi mo po idedeklara yun kasi wala pa namang campaign period. Yun po ay donasyon sa tao. Madalas, dahil po dyan nagkaisip ako. Kaya nga ang ano nun, pwede ka palang magdonasyon sa isang tao. Halimbawa ako, nanalo po ako sa loto, 500 million. Meron akong kaibigan na kaibigan. Gusto kong bigyan ng pera. 'Di ba? Binigyan ko ng 10 million tapos pinagbayad ko siya, ipagbabayad mo lang ng tax. Pwede po 'yun. Kaibigan ka eh. Batas po 'yun. Magbabayad ka ng donation tax, donor's tax, kung ano man ang tawag. Isa lang doon, donation tax or donor's tax. So magdo-donate ka ron sa kaibigan mo. So ganun lang po yun. Nagkataon lang natatakbo si Marcoleta. Kaya tinatawag natin siyang donation campaign. Campaign donation. Ngayon, inireklamo po siya si Marcoleta sa COMELEC. Yan din po, 75 million. Malinaw po sa utak ko yan dahil napapalo po natin si Marcoleta eh. Nagpasya po ang COMELEC. Ano sabi? Ano po sabi ng COMELEC? Sinampa po sa COMELEC yan. Ito po ang sabi ng COMELEC. Ipinaliwanag ng Commission on Election na absuelto o cleared si Senator Rodante Marcoleta sa anumang paglabag sa election code kaugnay ng kanyang statement of contribution and expenditure. So, sabi ng ombudsman, sinampahan siya dahil sa 75 million campaign donation. 'Di ba? Eto, ulitin lang natin ha. Kakasuhan ng plunder at bribery ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y hindi deklaradong pagtanggap ng 75 milyong halaga ng campaign donations noong Enero 2025. Okay. So, siyempre, dahil campaign donation yan, campaign contribution yan, ang unang sinampayan sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, eto po sabi ng COMELEC, sila po nakakaalam eh. Saklaw po nila yan eh. Sabi ng COMELEC, ipinaliwanag ng COMELEC na absuelto o cleared si Senator Rodante Marcoleta sa anumang paglabag sa eleksyon code kaugnay ng kanyang statement of contributions. Nung naabsuelto siya, ngayon naman sasampahan siya, same kaso, same pera, sasampahan naman siya ng plunder. Wala kang election offense, pero magkakaroon ka ng kasong plunder. Imagine, naabsuelto ka na sa election offense, kinasuhan ka naman ng iba para gusto ka lang ikulong. Enero 2025, sabi ni Marcoleta, wala pang February pa daw yung tinatawag na election period, campaign period, kung ano man yung tawag doon. Ang lahat ng papasok sa'yo mula February 2025,
idedeklara mo sa SOSE. O ngayon, may namimiloso po. Bakit hindi niya dineklara sa asset, di ba? Bakit hindi mo yan dineklara sa salin? Oh, kung pumasok sa yan, binigyan ka ng donasyon, bakit hindi mo dineklara sa salin? Enero ka binigyan ng pera, bakit wala sa salin? Paano mapupunta sa salin? Ginastos mo nga sa eleksyon. Sabi ni Marcoleta, sabi sa amin, paano ko mailalagay sa salin yan? Ubus na nga dahil ginastos ko sa eleksyon. Ang eleksyon po, Mayo. Paano niya ilalagay yung... marami pong hindi nakakaunawa sa salin. Ganyan po ang katwiran nila kay BP Sara. 'Di ba? Dahil walang alam yung mga tao, konti lang po. Government employee lang po karaniwan nakakaalam ng salin. Before tong mga kay BP Sara, ganyan din paliwanag nila. Bakit wala sa salin yung transaction sa AMLAC? 'Di ba? Paano mapupunta sa salin yung transaction? Ang nakalagay po, ako government employee ko dati. Nakalagay lang po sa salin yung total na asset mo and liabilities mo noong December 31, year na kasalukuyan. Ipapasa mo yan sa susunod na taon. So lahat ng asset mo, yun lang po ilalagay. Hindi mo rin ilalagay yung transaction mo. Hindi mo ilalagay doon yung magkano yung pumasok sa yung pera at lumabas na pera. Hindi po ganun yun. Hindi po bank account yan. Ang salin po hindi po bank account na eto pumasok sa akin na pera, eto naman ang lumabas. Wala pong ganun. Isa lang po. Kaya nga isang page lang yan eh. Pag marami kang asset, hingi ka ng panibagong page para sulatan mo ng asset. Pero isang page lang po yung salin kasi mga total lang yan eh. Ako, ano lang nilalagay ko dyan? House and lot. 303,000. Yun yung pagkaka-acquire ko. Kailan mo nabili yan? Kailan ba? 1997. O, ganun po. Kaya tama si Marcoleta. Naniniwala ako kay Marcoleta sa sinasabi niya na gawa-gawang asunto. O, makukulong siya dahil sa gawa-gawang asunto.